trono yung misyon na kasalanan mo ako ng puso ni na makilala mo, makitagpo, hindi mo nakabaling na nalang mo ako. Dahil pinagkundaw mo yung aming nasaluan, makikadagdaw ka kami, uray mayo, timakder nga rin bukas pagkitalan ng panagkailayaw, kaya pinagdaw, malubusang naroon, dahil inima, isa ka, iniwan ni Juan, nagpukaw, may kapoy, pagkakabalo ng Diyos, hallelujah, kaya pagkaraming pa namin, malubusang naroon, dahil pinagdaw ako, hallelujah, marungalan kami, kami bukas na inalitayaw, kaya nagdamdanog ka ka, hagyaman kami, dahil kulikan sa mga Diyos, hallelujah, dahil ikangan kami kanta, idawat kita o Diyos, kaya lumamas sa iyong gusto sa buwanan, ulit kayo ako, hallelujah, para tingin, isasaw, dahil testimony ako ako, yung pinanamigin, ibalikas na pinagdaw, Lord God, makikadaan para kami, awal sa bahay, kami nagdayaw, kaya nagtagtalog, pinagdaw, kung saan kayo manakabalang nalagal mo ako, kaya na po'y pinakakaray, ibar, pagkakakibiyagin. At yaman ka ng Diyos, kaya kayo pinarang sa lupo mo pala yung lugar, kasama kayo ka-angeles mo, Diyos, kaya nawaman ng mga nagdayaw, kaya Lord Jesus, kaya pinagalan ito, sige, pinagdayaw, kaya nagdayaw, at yaman kami, kaya aming pitawag in Jesus' name. Praise the Lord! Sa tayo praise God! Praise God! Hallelujah! Magaling kayo na pagkakabsan na tayo ng Diyos. Praise the Lord! Kapatay ini parang ilang-ilang pagkikinig ng Diyos. Hindi kami tayo kabsan. Itinasod na rin hindi makatumig ko. Kapag kayo ang Diyos, kanya tayo niliputisan rin ang kabsan. Amen? Mamaki ng Diyos sa mapupuksak ng kabsan. Ibigay din na ibigay tayo ng kabsan na kinaiba. Amen? Amen! Praise the Lord! Nagpipagpita sa kabsan! Praise God! Hallelujah! Nag-disgrasya na? Disgrasya kayo? Kaan? Ikaw na. Nag-disgrasya na ito kabsan? Alright! Kaya na sa ulit, inaiwanan na kayo Diyos sa kabsan. Nagsakit na kami. Kaya na sa ulit na kabsan ni Diyos at tayo din magpapatay kanya kayo makabsan. Amen? Praise God! So, hindi ay rason kayo mga kapatid na tayo lupo at iikip mga kapatid pinarami ni Diyos kanya kayo makabsan. Praise God! Hallelujah! So, sino ang unang mga kapatid? Hallelujah! Nasa ating kinukulo na makabsan. Remember ang mga kapatid natin last one! Praise the Lord! Hallelujah! Maligayat ka ako! Yaman ang punay kini ako Diyos. Nabaligi, hindi ka mga conference na tatay, hindi mga pagjawan, hindi ramon kapsat. Yaman ang hindi protection na kami. Bayad hindi ka mo ng biyahe, pagbiday, nagsukli. Awit mi, kapsa, hindi maligig, nagpray, hindi ako, kadahaming tatay, kapsa. So, ako, hindi ka manada sa biyay, pasarong tumigkar pa, kapsa, hindi komunikasyon, kaya panaki deal ni ako. Agaman ako ngayon, intellectuals na pahay na kami, nagsaya, naibag na ngayon, talaga na ma-refresh ka kapsat. So, masayang kapsat, ito pa pamigay. So, sabay ko ganito mo rin, hindi inayat na mag-sponsor mo rin, kada tayo matatangay, sabi ko pwedeng na dinilima na nanipay, hindi kasapulan, hindi tatay, kapsat. Nagyan mo na ito ulit kaya po Diyos, malipag hindi siya mangkulit ako kapsat. Marinig na ko,
may salunay na nakapagkikinig na tinis may saka subject sa day lukasan di panahili lukasan korekta i-correct ang kasi na cellphone kung sa itipusok ni ako amin sa cellphone dahil i-correct ko wifi na dahil maalam masalang ko ang komunikasyon ng sa so kaya lang nga ipagyaman ko rin ang sa kaya tetry kaya isulit namin kaya ang gloria sa panagyaman hindi ako. Praise the Lord. Praise God. Sino ba yung mga kapatid? Dapat na saan? Praise God. Pagpakan natin ang ating Diyos mga kapatid. And it's good to be back. Glory to God, mga kapatid. Mga kapatid, hindi na ito kapasang week, mga kapatid. This is for 3 months, mga kapatid, na kayo nakagkagwa. And nakaka-happy ng puso, mga kapatid, na makita kayo lahat. Itong church, mga kapatid. Talas niya awit ko kapsat kayo. Susunod kayo ni aming kakapsat. And so, glory to God, mga kapatid. Kaya nakita kayo manin. Nung pa yan ako mga agawin kakapsat, talagang ako, iti bus, mga kapatid. Pero nakahanap ako ng friend, mga kapatid, nga nakisakaya. So, uring paikas na fast and furious na drive kakapsat. Kaya, glory to God, mga kapatid, ay safe akong nakauwi, mga kapatid. And, isa pa, mga kapatid, gusto ko pong magpasalamat sa Panginoon. Iti pa naman na kakapsat niya panang provide kami ng pagkasapulak din na nila kakapsat na makapampanak na siya at uray mo iti nagalang ko kakapsat yun na kagkanan ito kagkagawa, mga kapatid. And also, mga kapatid, gusto ko magpasalamat sa Panginoon sa ministry ko din, mga kapatid, sa church, mga kapatid, sa lelo, mga kakapsat. Napakabuti ng Diyos, mga kapatid, kasi tikpalag ko lang kakapsat nung mapalang kay Manila kasalanan kay atay bisita kakapsat. Sumunod ni church, sa agawid, kasi nakakapsat. Pero glory to God, mga kapatid, marami siyang ina-unfold sa buhay ko, mga kapatid. Ikay magamgamit ng church kakapsat. So, napakabuti ng Diyos, mga kapatid, kasi ulay mo yan na kami pagpapanagakan niya kakapsat ay nag-work pa rin siya, mga kapatid. Same, mga kapatid, yung presence ng Panginoon dito. Noon, mga kapatid, napakabuti po ng Diyos. And also, mga kapatid, isa pang pinagpapasalamat ko, mga kapatid, na RGG Church, kakapsat niya, nangipanan niya po kanya kakapsat. Kasi alam niyo, mga kapatid, nakakatuwa na ati Pastor ni kakapsat, kasi ni Pastor George, tapos at ati Nanay ni Jay kakapsat, kakapsat ni Mother, at ati Luffy kakapsat ni James, nakasya kakapsat. Tapos yung mga friends ko doon, mga kapatid, puro nanay, kasi ni Ate Lisa, kasi ni Ate Dayan. Kung pinakatutuwa ako, mga kapatid, na kahit sa mga ganitong bagay is sa wala-talagaan ni Apo, di marinig ang kakapsat. So, napakabuti ng Diyos, mga kapatid. And isa pa, mga kapatid, sa bagong buhay, mga kapatid, na pinagkaloob ng Diyos. Una yung may isang mga nakalabas sa kakapsat. Pinapapasalamatan ko ang Diyos, mga kapatid, kasi looking back, mga kapatid. Kung ano, mga kapatid, ubingan pa lang, looking pa lang ang magkakapsat. Natingnan ako ni Kanal, pero ako ni Almos, na-discussion ako ni Mondo, natingnan ako ni Puno, mga kapatid. But glory to God, here I am, mga kapatid niya. Napatuloy na naglilingkod sa Diyos, mga kapatid. So, napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Kaya yung joy, mga kapatid na binibigay ng Diyos sa akin, mga kapatid. So, isa pa, mga kapatid, one Sunday, mga kapatid, sobrang lungkot ng puso ko, mga kapatid, kasi parang family day ata siya doon, mga kapatid, or parang Thanksgiving. And, nakakapsat, disappoint nakakasya, kasi ano ka doon ni family, mga kapatid, and I'm praying to God na one day, mga kapatid, kayo makagawin lang ako kasi kakapsat. And in the middle of preaching, mga kapatid, nag-open ng phone ko kakapsat, kasi nalipapakaliming off at data. Tapos nakita ko, mga kapatid, nag-chat ko na nanay ko, mga kapatid, na pinag-church ko na nakakapsat,
Pinunugin-gilid niya ako, kaya tayo. Amen? Di Brother Marcelo, dala-dala pa niya yung aftershock. Uri siya, dala-dala pa niya yung aftershock kakabsat. Hallelujah. Awan ang ipiling ko niya, dito hindi natanang kakabsat. Hallelujah. Maganda, mga kapatid, hanang, wala na kami, Pastor Ryan, hanang kalubalsin, hanang kalubunin. Grabe yung kakabsat. Inalagipan kami amin, hindi ay kakabsat. Hindi lang para tatay ay yung kakabsat. Ang maranasan to, tinanan yung ating conference ng mga nanan and young people. May isa lang di ba mga? Adi papanan tayo kakabsat. Hallelujah. Adi maximum maximum impact. I-search nyo adi di maximum impact mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Hindi nyo kakabsat na palagipan na uray tumanong tayo ng 30 years, 20 years, 5 years, kumarong pa kailang tinamani kakabsat, masako na ada aramihin tayo ng legacy kakabsat. Ada legacy tayo may bati, lumabukaw na tayo ng ilubong pagkakangga. Hallelujah. Anyang kating malagig mo kanya. Naungi, kuha niya. Una kang bulan na, timayan kakabsat. Dahil tayo lagi natin ilagay mga kapatid. Hindi na po tayo na pumunta sa church, nagigimong, paglabas natin, design. Mga kapatid, napintas natin, lumabukaw tayo, mahal tayo, lumabukaw, wala kayo, bakit tayo, pagkabsa, anak may magkabukaw. Naglay na tayo, at tinasubuhin nila yan. Ano yung maganda lang, nalaing manawagan yan. Kanya, so yun na po, pagkabsa, nagado, tinapintas na alam, hindi pagkabsa. Hallelujah. Saya nga lang nagkataon na siyempre yung hinatata, tinunakan tayo yung mindset na nangina, mahal. So, adi namin tinapulot yung kayo sa nakakatay yung beauty, adi aramid niya po, adi mapaglang igaway niya po, hatay ang beauty, lumano di bagastos tayo. And nagapuan na rin yung bagastos tayo, mukha tayo di ikuan, di mall. Diba? Makamit di mall. Pasang-pasang ka at dugo tayo nito tipapa tayo. Hindi mapatay, tinarami niya ako, nag-compute tayo para sa akin nag-compute, basta alamin niya ako. Hallelujah. Dahil ito tinigasin na ibati tayo kasi. So yun lang po, napakaputi ng Diyos, at tuloy na dito kami, dahil sa namimiss namin ito, nag-success namin ito eh. Praise God. Hallelujah. Nung makipangan ka, steady ka mga nagkitalay mo, ang sabi na imas so mapag kami lang galing, mapag kami lang makdo. So kasi hindi narami, mapag kami lang makdo, hindi nila ng church. So makipangan kami, tataamin na agad, itas, alin na putahi, hindi na putahi. So yun lang po, maraming salamat, napakabuti ng Diyos. Praise the Lord. Tayo ang mula itinitigas sa buong nakasa at mga dati apito na rin ang nakalayo ito na gano'n ng mga kapatid. Amen? Praise the Lord! Mga kapatid, so bago tayo magtapos sa testimony, bakit man awag ka ni Brother Jerry Kakabsat. Tayo sa lang tayo sa kanya pa natin conference. Praise the Lord! Ano po tayo? Testimony ka?
ipaparamdam ng Diyos ang kanyang presensya sa iyo. Dahil kumikilos ka ng Diyos kung ang puso mo ay nakatuon sa Kanya. Kumikilos ka ng ating Panginoon sa ating mga buhay. In the book of John chapter 4, verse 23 and 24, hinahanap ng Diyos yung totoong mananamba sa Kanya. At kung ikaw ay totoong mananamba sa Kanya, expect something from Him. Kakausapin ka at mararamdaman mo ang presensya ng ating Panginoon. Sa araw na ito, huwag kang nandiyan. Ikaw ang magbigay ng pagsamba. Huwag kang mayan, ikaw ang magpulit sundaw sa ating Panginoon. Because you are in the right place. And you are also in the right time. Nandito ka ngayon sa tamang lugar para tayo magbigay ng pagsamba sa ating Panginoon. One more time. As we give the glory to God. Hallelujah. Come on. Come on. Ang kasiyahan ng mga totoong naglilingkod sa Panginoon ay hindi yung outing. Hindi po yung pagpapasyal sa mga mall. Hindi po yung sa daming pagkain ang may hahain sa ating lamis. Ang kagalakan ng mga nananampalataya, yung mapupuspos ng Banal na Espiritu ang bawat tayo. Yun ang kagayahan natin at kasiyahan natin bilang isang mananampalataya. Huwag mong ipagpalit yung bagay na yan sa mga mundo, sa mga bagay na inaalo sa bawat isa. Amen. Ibigay natin yung papuri sa Panginoon. Amen. Pasasalamat dahil siya lang ang karapat-dapat natatanggap. Minsan palaging palakpakan ng Diyos. Once again, pag hindi ka marunong magpuri at sumamba, wala ka sa tamang lugar. Dahil ang lugar na ito, lugar na pagbibigay ng pagpupuri at pagsamba. Amen. In the book of 1 Chronicles chapter 4, Chronicles chapter 4, reading from verse 9. Amen. And Jabez was more honorable than his brethren. And his mother called his name Jabez, saying, because I bear him with sword. And Jabez called on the God of Israel, saying, oh, that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my cause, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not bring me. And God granted him that which he requested. Sa araw na ito, mga kapatid, amen, tayo ay mag-aaral sa kanyang salita. Amen. Hallelujah. Tayo ay manalangin at ilang kapalang Diyos sa aming buong banal sa iyong salita na aming nabasa sa libro po na unang kronika. Salamat po at muli po Diyos. Hallelujah. Unawang mo ang anumang mensahe mo sa aming kalagitnaan. We believe, Lord Jesus, meron pa kong mensahe sa bawat isa sa kanya. Salamat po, Panginoon, alalahanin mo kami, tulungan mo kami. Ipuhin po kami ng Diyos, hallelujah, sa bawat
pamagitan ng iyong kapangyarihan salita. Sa araw na ito, Panginoon, pinagumit namin ang servisyo ito sa iyong kapangyarihan trono. Maraming pong salamat, kapunin pagsamba, tanging sa iyo naman sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. So, salamat sa Panginoon sa napakagandang panahon na pinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. And sa pagkatapos na pagkansya ng mga tatay, salamat sa pag-iingat ng Diyos. Salamat sa kanyang presensya. Amen. Salamat sa mga sponsor, sa mga katataya, sa mga kapagilang parating. Amen. Salamat sa Panginoon. Sabi na ng testimony nila, sila ay pinagpala ng Diyos. Amen. Narinig nila yung mensahe ng ating Panginoon. And we believe na bawat isa sa atin kapag natuon ang ating mga puso sa Panginoon, sa bawat salita na lumalabas ng mga maral, nagkakaroon tayo ng refreshment. Once again, thank you sa lahat ng matutulong, nananalangin, amen, sa gawain ng mga tatay at sa mga darating pang gawain ng mga people at mga kananayan. Salamat sa Panginoon, patuloy niyang binibigay ang kanyang pagpapala sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya ang kapangyarihan ng Diyos, amen, ang grasya ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos, patuloy niya ibinapagkaloob sa bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon, amen, and our church sa MPFC, mga kapatid, for district, tayo po ay number 4. And so, mga tatay, ngunit ang ilang pag-support sa gawain ng mga katatayan ay nananatili. And so, last year, meron tayong giving 11,400 or 500. And then po kalaki yung giving ng mga tatay. Amen. Kaya patuloy lang natin suportahan ang gawain ng Diyos pagkat napakahuli po ng ating Panginoon. Tuloy lang, magingkod lang tayo. Amen. Priority lang natin ang gawain ng ating Panginoon. Gusto kong marinig yung testimony ng Brother Jelly. Kaya nakakawang tumawag ng ganito mo. Amen. So, pinapalas siya ng Diyos mga kapatid dahil tahimik siya. So, magsalita. Palasin mo kami na, wala yung basilan. Pagkabutan mo may tulong may sa ulo. Ang ma-over pa magigana sa anong araw ng Diyos. Amen. So, thank you sa napagandang accommodation. Aircon po yung kanilang tulugan, aming tulugan. Praise God. Ewan ko kung gumasto itong mga tatay nito. Pero sa pagkakaalam ko, wala silang nastutod. Ito lang ang conference na hindi sila bumunod sa kanilang bulsa. Dahil sa kabastik na cup noodles, kada tinapay, pinagdaligerong at kapsat. Nagsugat ni kapi. Amen. Next time, sa mga katatayan, amen, alam po na may mga ginawa nila, kaya hindi sila nakarating. But we're praying sa susunod ay magkakasama tayo. Amen. So, salamat sa Panginoon sa araw na ito. Tayo ay darang na sa kanyang mga salita. Ating kong binasa kanina in 1 Chronicles chapter 4, verse 9 and 10. Ako yung mga ngaral na magbibigay ng simpleng pananalita. Amen. Nagbibigyan ko ng titulo ang binasa namin sa salita ng ating Panginoon. Title, Jabez Prayer. A simple message, Jabez Prayer. Ano ba ang malalaman ni Jabez ng ating kapatid? And by the way, who is
si Jabez in the Bible. Si Jabez, apat na beses lang na binanggit sa Biblia yung word na Jabez. There's only 4 times in the Old Testament at hindi na natin mabasa sa New Testament. Ang ibig sabihin ng Jabez, mga kapatid, pain and sorrow. Like you sakit. When Tagalog ko, kapighatian, rigat, kaya na sa all ni Jabez. Amen. Ipunanin kita sa ito na kasuratan na yatin ang kapsat, his mother had painful delivery. Amen. Habang lumalaki si Jabez, amen, sa kanyang sinapupunan at nung ipinanganak niya ay nakaramdam ang kanyang nanay ng sobrang pain sa kanyang katawan at kapighatian. Siya'y may kakambal na hirap. Kanyang nanay, ang kanyang pinanganak si Jabez, nahirapan siya mga kapatid. Sino sa mga nanay na sobrang nahirapan sa kanilang pinanganak? Sino? Sister Lenny, sino yung pinanganak mo sobrang nahirapan ka? Si Sister lalaki. Okay, so dalawang lalaki. So, mahirap pala mga pag lalaki. Tama na. Sino pa? Sa inyo, may silang mana? Ha? Sa mga nanay, tinatanong mo. Sino, kasi hindi naman pare-parehas. Sa Bible, may ginamit. Si Jabez, pinanganak, sobrang nahirapan ang nanay. Maliban kay Jabez, may mga kapatid ba siya? Kaya hindi ginamit sa Biblia, siguro nung pinanganak yung nanay, simple lang. Si Jabez ang pinanganak. Sister Casey, sino sa dalawa ang pinakamahirap na pinanganak? Si Pila. Si Biblia. May malaki kasi na. Si Sister Jane, sino sa dalawang mong lalaging ring? Si Lala. Yung first fruit. So, nahirap pala yung first fruit. Ibig sabihin, nagkakaroon ng sobrang pain. Katulad ng nanay ni Jabez, nakaramdam siya ng sobrang pain. Hindi na sobrang sakit. At hindi lang sakit may araw kapighatian na. Amen. Pero hindi niya inayaan na yung sakit na kanyang naramdaman o yung tinatawag na kapighatian na meron siya. Iniisip niya na kailangan ma-overcome yung bagay na yan. Praise God. Sa sitwasyon na nangyari kay Jabez, mga kapatid, nagkaroon siya ng kaisipan. Amen. I-research ko kagabi ko ilang taon si Jabez nung marunong siya manalangin. Pero nagtataka ako bakit sa Bible, 2 versikulo lang ang nagbibigay ng impact patungkol kay Jabez. Hindi katulad ni Moses na napakahabang libro yung kwento ni Moses. Hindi katulad ni Joseph, hindi katulad mga kapatid ni Abraham na napakahabang istorya ang buhay nila. In a simple verse 9 and 10, chapter 4 in the book of 1 Chronicles, doon mo lang mababasa yung pangalan ni Jabez. Yung istorya ni Jabez in its kanyang buhay. Pero hindi mo alam kung bakit naging known ang pangalan Jabez. Amen. It is because Jabez has a prayer na nagkaroon o nakilala siya sa buong angkan at sa buong mundo hanggang sa ating kapanahonan. Sa bagay na yan, mga kapatid at kaibigan, na
Hello? Lahat ng mga karakter na marunong panalangin at lumalalim ng kanilang panalangin na ilalathala ang kanilang mga pangalan. Ibig sabihin na paalala mo yung pananalangin. There's the reason nagkaroon ng pangalan si Jabez. Amen. In the Old Testament, because Jabez knows how to pray. Hello? Nakakabuda ni Jabez kung nakakabuda yung kalaran na nakaksahan. Nakikabuda ni Jabez ang unang kararan. So, nakamuamot ang kararan. Hanakato ang mayako. Hello? Mamamuna kayo ng ako no amot kayo ni ang kararan. Just like Jabez. Nagkaroon siya ng tinatawag na pangalan sa Biblia because he knows how to pray. Nagkaroon siya ng panalangin at hindi lang basta panalangin. Jabez prayed in powerful prayer. Kung bakit siya naging isang kanyang na tao ng Diyos dahil nakapangyarihan po yung kanyang panalangin. Ito yung aking pag-aaralan ngayon. Amen. Jabez prayer. Amen. Kaya sa araw na ito, matutunghayan po natin mga kapatid. Amen. That Jabez prayed one of the most powerful prayer in the Bible. Powerful prayer. Masasabi natin powerful prayer dahil hanggang ngayon kilala pa rin yung kanyang panalangin. Maliban sa panalangin ng ating Panginoon Jesucristo, maliban sa panalangin ng mga propeta, this young man naging makapangyarihan yung kanyang panalangin. At alam natin mga kapatid, Amen, na kailangan natin ng panalangin. At nawa, yung panalangin na ito, yung pinsana, yung ating matututunan. Paano manalangin si Jabez mga kapatid? You know that Jabez prayed, Amen, his prayer began with a feeling or emotion. The first word of his prayer, oh. Oh! Oh! That thou wouldest bless me indeed. Meron siyang tinatawag na feeling or emotion sa unang pananalita ng kanyang panalangin. Ibig sabihin, binibigkas niya ito. Amen.
Ibig sabihin, dahil sa kanyang pananampalataya, dahil sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, naging well-known si Jabez, amen, sa kanyang ginagawa sa ating Panginoon. And indeed, Jabez was not a popular character in the Old Testament. Actually, mga kapatid, is only mentioned in 1 Chronicles. At hindi na binanggit sa New Testament ang kanyang pangalan. Hindi siya katulad ni Abraham. Hindi siya katulad sa ating Panginoon. Hindi katulad ni Isaac. Hindi katulad ni Samson. Ni David. But you know, church, his name is associated because of prayer. In our Bible, prayer is very important word. Amen. Na binabanggit ng salita ng Panginoon sa bawat mananampalataya. Hindi siya katulad ng mga noong tao sa Biblia. Pero, pumapareho siya sa kanyang pananampalataya at pananalangin sa mga unang tao na binabanggit natin sa banal na kasulatan. Yung kanyang pananampalataya, amen, may ihahalin tulad mo sa pananampalataya ni Abraham. Yung kanyang pananalangin ay tutulad mo sa pananalangin ni David. Yung kanyang ginagawa, amen, sa ating Panginoon, may ihahalin tulad mo sa mga unang tao ng Diyos, mga kapatid. Bakit nangyari yung bagay na yan? Just only 4 words, amen, na 4 times na binanggit ang kanyang pangalan sa Old Testament. Pero naniniwala ako sa pangalang Jabez, amen, nagkakaroon siya ng tinatawag na pangalan sa harapan ng ating Panginoon because Jabez knows how to pray in the Lord deeply. Dahil kapag nasa malalim na ang pananalangin mo, kilala ka na ng Diyos. Na kapag lumalalim ang pananalangin mo, mas kilala na tayo ng ating Panginoon. Just like Jabez, mga kapatid, habang siya nananalangin, lumalalim at lumalalim yung kanyang pananalangin. At nakita na ng Diyos na ang pananalangin ni Jabez ay nakarating sa trono ng ating Panginoon. Palagpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Receiving the devotion. Nakarating yung kanyang panalangin sa ating Panginoon. Because the prayer, a fervent prayer, to the righteous man, availeth much. Yung kanyang panalangin, mga kapatid, amen, that thou wouldest bless me indeed. Amen. Yung panalangin, amen, ni Jabez. The Jabez prayer was personal. Sa kanya. Just bless me. Sabi niya sa Panginoon, that you would bless me, not bless my father, my mother, my brethren. Jabez prayer to the Lord, that thou bless me indeed. Me, selfish, makasarili, pero hindi masama po na manalangin ka sa sarili mo. Hello. Huwag palagi panalangin mo yung kapwa mo. Dahil pag kapwa mo palagi mong pinapanalangin, malangin yung kapwa mo, ikaw na nanalangin ng gano'n. Hello. When you pray to God, you must pray first for yourself. Just like Jabez, he prayed for himself before he prayed others. Pero sa panalangin, amen, ni Jabez, mapapalala natin, that thou wouldest bless me indeed. He did not say, bless Israel.
naging makasarili yung panalangin ni Jabez sa time na ito. Dahil inuuna niya yung kanyang sariling ilalap sa Panginoon bago niya ilalap yung kanyang mga kabilang. Dahil nakakaroon ka lang ng kapangyarihan kapag una mo inilalagay yung sarili mo sa Panginoon bago mo ilalagay yung iba. Dahil kapag nakita ng Diyos na ikaw ay malapit sa Panginoon, na kapag nakita ng Diyos na ikaw ay palaging nananalangin sa Kanya, ibibigay ng Panginoon yung pagpapala niya sa iyo. At kapag ikaw ay pinagpala na sa panahon na ikaw ay nananalangin para sa iba, ibibigay ka transfer na ng Diyos yung kanyang pagpapala na ibinigay sa iyo at ilalagay niya sa taong ipinapanalangin mo. Hindi mo makasarili. Amen. Because Jabez's prayer was a personal. He was asking for personal blessing. Not for his crime. Sa kanya muna. Sa mga kapatid, ang panalangin natin, Lord, bless mo si kapatid kong ganito. Nung pinagpala ng selos ka, hello? Nung tumanggap ng maraming pagpapala, naiinit ka. Bakit ako nag-pray sa kanya? Siya naman ang pinagpapala. Yun ang panalangin mo! Hello? Nung nakita mong may sasakyan na, bakit siya may sasakyan na wala? Bakit siya pinagpapala ako wala? Bakit siya nakapasok na magandang trabaho ako hindi? Bakit siya nakapaganda yung buhay ako hindi? Nananalangin ako sa kanya. I know! Before you blame other, pray yourself first. Sino bang nananalangin dito? Ang unang kino-confess niya ay yung kasalanan ng kapatid niya. Meron ba? Lord, patawarin mo ang aking katabi sapagkat makasalanan siya. At hindi mo nakikita yung kasalanan na meron tayo mga. Walang ganon. The prayer of Jabez, it take first for himself. Oh Lord, Thou bless me indeed. Pagpalain mo ako. Amen. Hindi ang kanyang pamilya, hindi ang kanyang mga kapatid. Amen. Hindi ang kanyang nation of Israel. Oh, He said, bless me. Hindi masama, sabi ko rin na ipalalangin mo yung sarili mo. Hindi po kasamihan yung bagay na yan. Pero sabi nga ba na kasulatan ng buong Matthew chapter 7, tumawag ka at ikay sa sagot. Ask and it shall be given. Seek and it shall be found. Knock and it shall be opened unto you. Yung panalangin ni Jabez mga kapatid, amen. Isang napakaganda, kaya na-mention siya in the Old Testament sa pamamagitan ng panalangin ng taong ito. Amen. Nung sinagot ng ating Panginoon, hallelujah, yung kanyang panalangin, ipinagkaloob ng Diyos mga kapatid, hallelujah, sa buong angkan ng Juda. At hanggang sa ating kapanahunan, nakikita natin yung kasagutan ng panalangin ng tao. Isa yung Biblia, manalangin tayo sa sarili natin. Tumawag tayo, amen, sa ating Panginoon sa sarili natin. Minsan, naghahanap ka ng pagpapala, nagiging ka sa pagpapala ng iba, dahil hindi mo hinihingi yung pagpapala na unang-una ibibigay sa iyo ng Diyos.
hindi po para sa Diyos. Rinang lang ng Diyos yung panalangin mo. Bagay sa aming mga ministers, ewan ko lang sa iba, natuto kasi kami na unang pinapanalangin namin ang membrong pagpalagay bago kami. Hello? Siguro nung unang na-convert ako sa Panginoon, katulad ni Dad sa mga nalangin, baka marami na ako sa Panginoon. Because mostly ministers, they pray for the blessing upon the members. Kaya umiyak namin, Lord, pagpalain mo sila, inanak mo sila, bigyan mo sila ng masasakyan. Sino unang problema natin, dahil malayo sa simbahan na hirap makarating. Kaya kailangan ng sasakyan. Kapag wala lang hirap makarating, dahil malayo tayo sa simbahan. That is your prayer request, and we pray already, and God granted our prayer request. Meron ng sasakyan, pinagpala na, salamat. Noong puro lakad at motor lang yung nasa harapan, ngayon, mga four-wheel. Hindi ba napakagandang pagpapala yan, mga kapatid? Hello? Praise the Lord. Parang kulang pa yung pagpapala mo. Brother Renson, payo naman. Brother Vincent, tayo naman ang manalangin ng 4 ways. Nagtratrabaho kayo sa mga bintahan ng mga 4 ways. Susunod na tayo yan. Hindi po masamang manalangin, Lord, meron na sa kanila. Kami naman. Hello? Sino nag-minister ng sarapyan? Sabi ni Brother Ted, di ba ba nang pangatong halos tayo dahil sa
meron siyang Diyos na pinaglilingkuran. Kaya katulad ng sinabi ng Book of John chapter 14, Amen. If you shall ask anything in my name, I will do it. Kaya sa panahon na tayo nananalangin, sabihin mo, Amen, sa harapan ng ating Panginoon, sabihin mo, mga kapatid, kung ano, yung bagay na hinihingi mo. Because when your heart feels so heavy to carry, one little prayer can change everything. Kung kapag lang yung pananalangin mo, kung totoo lang yung pananalangin mo, ang hinihintay ng Diyos, yung totoong pananalangin, ang hinihintay ng Diyos, yung totoong payment pagsama mo sa Kanya, yung totoong payment paglapit mo sa Kanya, yun ang hinihintay ng ating Panginoon, mga kapatid at kaibigan. And you know, one little prayer can change everything. Yes. It is just to be honest. God responds in truth from our heart. If we have a sincere cry of prayer to Him. Yung sinseridad na tayo nananalangin sa Panginoon. Yung panahon na kung saan talagang totally committed ka sa panalangin na yan. Because in the book of Psalms 34 verse 18 it says, the Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be a contrite spirit. Sa panahon na kung saan mga kapatid, Amen at kaibigan, na ang ating mga puso ay dumadaan sa mga tinitig pagsubok, ng ating mga buhay na nakakaramdam na hindi maganda, merong Diyos na pwede nating lapitan. And one honest prayer can shield a heavy heart. Yung totoong manalangin na, kaya pagpunin ng Diyos. Amen. Kaya niyang tanggalin yung mabigat na puso, mabigat na pakiramdam. Hallelujah. Yung panahon na hindi mo na alam yung gagawin, just pray honestly. Amen. And let God meet you there in your life. A sincere prayer just like Jabez. Amen. Sabi ni Jabez, palawagin mo ang aking hangganan. Ipagdalaw mo. Amen. Enlarge my territory. Extend my border. Hallelujah. Sa time na yan, pinagkaroon ng Diyos kung kanyang panalangin. Amen. Sa bagay na yan, pinagpala siya ng ating Panginoon. At alam niyo, sa panahon na tayo pinagpapala ng Diyos, kailangan lagi natin tatandaan. Amen. Na magpahawak sa kamay ng ating Panginoon. Dahil kapag tayo pinagpapala ng mga kapatid, expect something. Meron nang maalihid dyan sa paligid mo. Kaya panalangin ni Jabez, Lord, enlarge my territory, enlarge my border, enlarge my cost. Mga kapatid, sa panahon na palalawangin niya ng Panginoon, sabihin mo sa Diyos ang kanyang panalangin, mga kapatid. Amen. Hawakan mo ako. Amen. Kailangan nasa kamay mo ako palagi. Dahil maraming umaagungal, maraming kaaway
tunatulasin mo. Pinabaknan mo, ininabaknan, tunatulasin mo. Ang mararami din kanya na. Sudah lang nag-ararami din ka. O nagkalugan na utang nila, ang pakialam mo na silang baybayan. Nagkalugan na ang lugar, ang pakialam mo, ang nagdawag ka. The prayer of Jabez prayed, Lord, nasa kamay mo ako, hahawakan mo ako palagi. Sa pagpapalang meron ako, kailangan hawak-hawak kita. Dahil maraming kumakatungan dyan sa paligid ko. Maraming naiinggit, maraming nagsiselos. Just expect something. Nakapasok ka sa magandang trabaho, dalawang backup na rin ka. Iso nga nakastart, pinapintas na kumpanya. Yes, may backup po tayo. Alam ng Diyos yung kanyang ginagawa. Hallelujah. Kaya sabi ni Jabez, your hands should be with me. Amen. Not only he prayed for expression in God, he was also praying for God's hands to be with him. Dahil alam niya na kapag pinagpala ka na, mayroong mga atukan na kaaway, mayroong mga agaw na kaaway, mayroong manlulupig na kaaway. Kaya sabi niya, hawakan mo ako, Panginoon, sa panahon na ako'y pinagpala mo. Hawakan mo ako. Hallelujah. Huwag natin ialis ang Panginoon pag natin pinagpala mo. Huwag natin nakalimutan na mayroong Diyos na nag-iingat sa atin. May mga taong pinagpala na nakalimutan na nila ang Diyos. Marami akong kilala dyan. Hallelujah. He prayed, she prayed. Pero alam niyo ba, nung pinagpala na ng gusto, hindi na marunong lumuhod. Hindi na marunong manalangin. Banal na siya, ay mayaman na. Don't touch me. Huwag kang sumakay sa sasakyan mo. Banadumihan. Maraming ganoon, mga kapatid. Amen. Now, katulad ni Jabez sa ating panalangin, sa panahon na tayo pinagpapala, even magpa-cover tayo sa kamay ng ating Panginoon, magpahawak tayo sa kamay ng ating Panginoon, dahil alam natin kung may mga bagay-bagay, even na nakikita ng kaaway na kayo pinagpapala ng Diyos, mga kapatid at kaibigan, we need the hands of God that represent His presence, that represent His power. Kaya sa panahon na tayo nananalangin, hindi lang pagpapala yung ating panalangin, kailangan natin ipanalangin yung presensya ng Diyos na mananatili sa ating mga buhay. Karamihan, pag pinagpala na, mawawala na yung presensya ni Lord. Dahil mas priority na yung kayamanan. Hindi ba alam lahat ng mayayaman ngayon? Hindi sila nakukontento sa kanilang kayamanan. Pero mga mayaman dito na sapat na para sa kanya, yung mayaman patuloy pa magpapayaman niya. Maniwala kayo. Wala pong contentment sa kanilang puso. Yung mayaman na yan, nangungutang pa rin. Yung mayaman na yan, mas maraming utang kaysa sa iyo. Pero huwag ka mainggit sa taong mayaman. Yung mga taong yan, mas malaki ang utang kaysa sa iyo. Kaya salamat sa Panginoon, tinuturuan tayo ni Jabez sa kanyang pananalangin. Ang sabi ni Jabez, mga kapatid, Lord, kailangan ko yung kamay, kailangan ko yung presensya, hallelujah, kailangan ko, amen, ang yung kapangyarihan. That's what prayer, that's blessing. Dahil ang pagpapala ng Diyos, walang silbihan kung wala yung presensya ng Diyos na nananatili sa buhay natin. Ibigay natin lahat sa Kanya. Amen sa Kanya. Nanggaling mga bagay na yan.
pera niya sa bangko. Pero nung tinanong ko sa kanya, dahil kumpleto ka na, sabi ko, anong pinakamasaya ngayon na nararamdaman mo? Alam niyo, sagot niya, hindi ako masaya. Oo, nakakain ko yung gusto kong kainin. Napupunta ko yung gusto kong puntahan. Pero hindi ako masaya. Dahil pakiramdam ko sa mga malalim na ang Panginoon sa buhay. Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi malayo ang Diyos. Ikaw lang ang lumalayo sa Diyos dahil sa mga kayamanan. Sabi niya, ang gagawin ko, Pastor, sabi niya, isa lang ang gagawin mo. Balikan ko yung nakaraan. Sa time na ikaw ay naghihirap, sino nilalapitan mo, sino iniiyakan mo, hindi ba ang Diyos? Nung may pangailangan kang ganito, sino nilalapitan mo, hindi ang kapitbahay mo ang Diyos? Sabi ko sa kanya, ngayon meron ka na, balikan mo siya at muli mong papasukin muli sa puso mo. Para yung kayamanan at kapala na meron ka ngayon, yung binigay ng Diyos sa iyo ngayon, magiging masaya ka kung kasama mo palagi ang presensya ng ating Panginoon. Nothing can take the presence of God in our lives. Not even fame, even money, even our loved ones, even the whole world. Amen. Mark chapter 8, ano sabi mga kapatid? Verse 36, kaya na makuha mo lahat ng bagay. You can gain the whole world. Amen. Pero mawawala naman ang kaluluwa. Anong magiging silbi ng buhay? You can gain the whole world. Amen. Makukuha mo ang buong mundo. Pero mawawala mo yung kaluluwa. Magiging walang kabuluhan ang mga kapatid. Sabi ni Moses, mga kapatid, amen, in the book of Exodus chapter 33, amen, verse 15. Ano sabi ng mga kapatid? In the book of Exodus, ang sabi niya sa kanya, kung ikaw ay hindi sa akin, huwag mo na kami pasampahin mula ito. Sabi ni Moses, amen, kung hindi ka namin, kung hindi mo kami sasamahan, huwag na lang. Then alam niya na kung wala ang Diyos, walang katagumpayan yung kanilang gagawin. Salamat sa Panginoon. The prayer of Jabez, in your hands would be with me. Hallelujah. Ang pag-aalala natin yung panalangin ito, nagkaroon ng safety, nagkaroon ng katagumpayan, nagkaroon ng katiyakan sa mga pagpapala dahil nire-recognize nila, amen, yung presence ng ating Panginoon. Without the presence of God, we are nothing, mga kapatid. Yes, maraming mga Kristiyano, maraming pera. Yung mga bagay-bagay na sa kanila na lahat, katulad ng sinabi ko kanina. Pero kung walang presensya ng ating Panginoon, napakalayo ang presensya ng Diyos. Nagiging bisita ka na lang. Parang hindi mo nararamdaman ang presensya ng ating Panginoon. Bakit si Joseph pinagpala ang kalaban nila ang lugar, ang Egypt? At pinagpala ng ating Panginoon. Kaya alam ng Diyos ng Egypt ay hindi sa Panginoon. Dahil sa isang tao, nabibigyan niya ang presensya ng Panginoon. When Joseph came to Egypt, nandun sa kanyang presensya ng Panginoon. The presence of God is in him. Nung pumasok si Joseph sa Egypt, kasama niya ang Panginoon. Mga kapatid at kaibigan, isang napakagandang bagay na kung saan kapag kasama tayo palagi ng ating Panginoon, ang presensya ng ating Panginoon,
that you would keep me from evil. This was a way of dangers and evil. Nandiyan yung temptation, nandiyan yung kasalanan, nandiyan yung covetousness, nandiyan yung form of idolatry, nandiyan lahat. Amen. Kaya sabi niya sa ating Panginoon, Lord, just keep me, amen, from evil. Ang kanyang panalangin ay ang kanyang safety sa kanyang buhay. Kung maraming kaawan, nandiyan naghihintay para samahin siya. Amen. Sa kanyang pananalangin, mga kapatid, nandiyan yung pag-ibig at alawin ng Panginoon. At yung isang panalangin pa niya, sabi niya, it may not cause pain or grief. Amen. Sabi niya, para hindi na ako maghirap, huwag akong maghirap. Katulad ng ibig sabihin ng aking pangalan, ayaw ni Jabez mga kapatid na maghirap dahil galing na siya doon. Amen. Pinanganak siya sa kahirapan, nanay niya nahirapan, pangalan niya mahirap. Amen. Pain, sorrow, kanyang pangalan. Sawa na siya sa hirap. Ayaw na yung bumalik doon. Amen. Nagsama na siya sa balay na yun. Mahirap at mahirap. Sa sobrang kahirapan, nagsama na siya. Kaya umalis na. Amen. Gusto niya umalis sa balay na yan. At sana ganun din naman ang panalangin. Pag ginawa natin yan, prayer natin, personal prayer natin, Lord, bless me, just like Jabez. Ano yung prayer niya? Katulad yung prayer ni Jacob. In the book of Genesis, hallelujah, chapter 32, hindi hinayaan ni Jacob na wala lang ang pera ng Panginoon, yung journey ng Panginoon. Sabi niya, God, hindi mo ako pagpapalaking, hindi kita bibitawan. Ganun nawa yung ating panalangin sa Diyos. Hindi ako tatayo, Panginoon, hanggat hindi ko nararamdaman yung presensya mo. Hindi ako tatayo hanggat hindi ko maririnig yung panahon na ibibigay mo sa akin. Hindi ako tatayo, hindi ako aalis sa lugar na ito hanggat hindi ko maririnig yung kasagutan ng aking panalangin. At ito ang pinakamaganda yung closing mo. The Bible says, so God granted him what he requested. Hallelujah. Nagkakaroon tayo, amen, ng kaganahan. Because prayer will reach what your hands can reach. Hindi kaya ng kamay mo, hindi kaya ng mata mo, hindi kaya ng kalakasan mo. If you are keep on praying, kaya gawa ng baka ng Panginoon. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, yung panalangin ni Hannah, amen, give me a child, or else I die. Isang nakaklose na ang kanyang bahay bata o sinabutun. But the prayer of this lady, Lord, remember me, give me a child, or else I die. The Lord hear the prayer of that lady. Sabi ng Biblia, nagkaroon siya. Just like Samson. Sabi ni Samson, pagkamali ako Panginoon sa iyo, nagpagamit ako sa
sabi ng Biblia, mas maraming pinatay si Samson kaysa yung pinatay niya nung nandun pa yung kalakasan niya. Sa Panginoon, mga kapatid at kaibigan, we heard the prayer of Jabez. Isang napakagandang bagay ang ating iisipin. Hallelujah. Na ang panalangin ay napakahalaga sa harapan ng Panginoon. Pero nung nabasa mga kapatid na isang potensyon, sabi ni Terry Gayton, those who do not pray are not successful. Because prayer is the basis for all of God's Word. Napakaganda, kailangan natin ng panalangin ng you can grow with God. Just keep on believing and keep on praying. Yung kaguluhan meron tayo ngayon, manalangin lang tayo sa kanila. Just keep on planting. Amen. But we're going to plant the Word of God. And pray, and pray, and pray. Habang tayo nananalangin, nagtatanim ng salita ng Panginoon, wala namang nagtanim ngayon, bukas ng pumunga na. The more you are in prayer time, the more na ikaw ay nagtatanim, darating yung malam, magruruyan ang mga kapatid. Maniwala ka lang at mananampalataya sa Panginoon. Malit ka man ngayon, lalago at lalaki ka rin sa tulong ng Diyos. Katulad ng sa Chinese bamboo, kapag tinanim yan, the Chinese bamboo planted does not grow in the first 5 years. Sabi ko kaya pala yung tayo natin dyan na kawayan. Ilang taon na ang tagal lumaki. But the Chinese bamboo, mga kapatid, amen, hindi pa na lumalaki ito in first 5 years. And during this period, wala kang makikita ang sign na nag-grow. Pero ito, after 5 years. After 5 years, just walk over the ground, sabi niya mga kapatid, where you planted it. Within 6 weeks, it grew the Chinese bamboo into 3 to 4 feet per day. Sa 5 taon, bansot siya. But after 5 years, puntaan mo. Sa bawat araw, 3 hanggang 4. Amen. I think that is pulgada ang laki. Tama? Lumalaki yan. Amen. 3 to 4 feet kada araw. Kaya magugulat ka na lang ang laki-laki na ng bago. Sino sa inyo ang nahigit ng 5 taon?
Just believe in God. Pray to God like Jabez. Tayo natin tumayo sa araw na ito. Katulad ni Jabez, palagi siyang nananalangin. And he wants to expand and prosper. He wants to get out of pain, sorrow, and poverty. Ang gusto ni Jabez, makawala na sa kahirapan. Wala tayong ibang hinahanap sa araw nito, kundi ang pagpapala ng Diyos. Kung sa panahon na yan, hindi nga ni Jabez na pagpalala siya ng Panginoon na pastor sa atin, may guro niya sa bawat isa. And what is the key? If you want to get out from that pain and sorrow, if you want to get out of that poverty, what will you do? A simple message from Jabez. Pray. Makikilala na ang ating Panginoon sa araw na ito kung maririnig niya ang inyong panalangin. At this time, ibigay natin lahat sa Panginoon yung ating mga kabigat. Marahil na makahirap kasi dahil marinig ng kaibigan mo o katabi mo. Pero naniniwala ko lahat tayo may mga pinagdadaan. May mga kapit-hatian. May mga sakit na nararamdaman. Bakit hindi mo gawin katulad ng ginawa ng Jabez? And his prayer, Lord, bless me. Pagpalain mo ako, Panginoon. Ingatan mo ako, Panginoon. Palawakin mo ang aming hangganan. Hawakan mo ako, Panginoon. Ilayo mo ako sa anumang karamdaman ng sakit na aking mararamdaman o kahirapan. A sincere prayer. Hallelujah. And a real prayer can move a real burden. One real prayer can change everything. Because God responds to truth from the heart. Because sometimes one sincere prayer can begin the shift your soul. This word. I said one honest prayer can shift a heavy heart.